YouTube channel, Malanga. I hope you guys having a great day today, just like me, because today's video, as I promised to all of you guys, today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking mga Takara doll collections. So, hindi po ito mapapasama dito yung aking first and second Leka, which is the red hair and then mint green. Pero kung gusto nyo pong makita sila, yung aking Lika doll na red hair, tsaka yung Lika doll ko na mint green na hair, pwede nyo po yung mapanood. Ang link po ng video ay ilalagay ko po sa comment sections at nakapin po yan. So, panoorin nyo yan. Kasi meron akong ginawang doll reviews na kasama nila yung tatlong K-pop male doll ko na meron kasi akong tatlong K-pop na lalaki na doll. So, kasama niya yung dalawang Leka doll ko na red hair tsaka yung mint green hair. Kasi nasa bahay guys. Wala ko pa sa bahay. So, yung nandito lang sa akin is yung other Lika ko tsaka yung Lika's friend. Lika's boyfriend and Lika's parents. At tsaka yung mga Lika's kids. Pero wala rito yung aking first and second Lika na red hair at saka green. Pero meron akong ginawang video na nandun po sila. So, i-check nyo lang po sa comment section na nakapin. Nandun po yung mga link. Okay? So, today's video, i-explain ko din sa inyo kasi maraming nagtatanong, maraming nag-judge. Bakit ang tanda-tanda mo na nagkukulik ka pa ng doll? So, sasagutin ko po yan. Well, for information guys, hindi lang ako ang matanda na nagko-collect. Matanda talaga. Mukha ba itong matanda? Matanda, well, sabi natin adult na nagko-collect ng dolls. So, ang tawag po sa aming mga matatanda, mga adult na nagko-collect ng mga dolls, is adult collectors. We are adult collectors. Meron po talagang ganyan, mga adult na pero nagko-collect pa. Well, just to correct you, hindi lang po Lika Takara dolls yung nakikita. Nagko-collect din po ako ng mga baby dolls, ng mga blight dolls, ng mga LOL dolls, Monster High dolls, Disney dolls, Barbie dolls, yes. And meron din po akong, especially baby dolls talaga, which is marami akong mga sizes. So kung napapanood yung video na ito, at mapapanood niyo yung mga old videos ko ng aking mga doll unboxing tsaka mga doll reviews, doon nyo makikita na mostly sa mga dolls ko is Beijing dolls at iba-iba yung sizes. So, yung Beijing dolls, kung meron kang alam sa Beijing dolls, yung Beijing doll, hindi po siya talaga pang bata na dolls. Sila po ay mga pang-adult collector ng mga dolls. Kasi yung mga bata, hindi na nila kayang alagaan yung mga ganong klaseng mga dolls. So, actually, yung age talaga na advisable sa mga magkukulik ng baby dolls is 14 and above. Okay? So, ako kasi guys, kanya-kanya tayo ng rason kung bakit nagkukulik yung mga adult collectors na nagkukulik ng mga dolls. At ano na yung mga rason nila. Ako mayroon din akong sariling rason kung bakit ako nagkukulik ng mga dolls. Itsura ko pa lang. Oh, ano masasabi mo? Mukha akong cosplayer, no? Tama kayo guys, dati ako cosplayer. Anime lover din po. Pero walang connect yun kung bakit naging adult collector ako ng mga baby dolls. Well, isa sa mga rason kung bakit gusto ko baby dolls kasi mukha silang mga anime. Kasi yun naman talaga yung, doon naman talaga sila na-inspired. Kaya ginawa yung mga baby dolls. Baby dolls are inspired by anime characters. And, meron din kasi yung mga baby dolls na humanoid. Okay? Pero, sa susunod na video na natin yan pag-usapan. Today's video, yung rason talaga kung bakit ginawa natin yung video na to, yun muna yung kapag. So, papakita ko sa inyo yung mga Takara collections. Pero, what I said, yung dalawa, nasa link na. So, eto sila. At saka, sa susunod na video, papakita ko rin sa inyo yung mga baby dolls ko at mga iba't ibang sizes. So, for now, focus muna tayo sa kakainis. Okay? At mamaya, panoorin nyo yung entire video, mamaya ko sasabihin sa inyo kung ano ba ang rason ko. Kasi may kanya-kanyang rason ng mga adult collectors bakit kayo nagkukulik ng dolls. Kung meron din akong sariling rason, so mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang rason ko bakit
naisipan kong mag-collect ng mga dust. So, psychological yung reason. Ewan ko na lang sa ibang doll collector. Kung mayroong mga doll collector na nanonood sa video ko, comment down below kayo. Ano ba yung rason nyo kung bakit kayo nagko-collect ng dust? Okay? Mamaya sa video ko sana. So, eto ngayon, ito muna tayo sa pinaka-main natin na reason kung bakit ito ginawa ng video to. Which is yung Takara dust. So, ito. So, ito yung isa sa mga most viewed ko na Takara doll unboxing. Si Haruto. Okay. Sino ba si Haruto? Sa akin, well, hindi ito yung original clothes niya, diba? Hindi ito yung original clothes ni Haruto. Iba yung original clothes niya. So, this is second hand ko lang ito. Hindi ako yung first owner nito. Mga thrift dolls sila. Sila yung mga pre-love dolls. I think galing ito sa Japan. Yun yung anime na anime yung mukha. Isa din sa mga rason kung bakit gusto ko talaga pakalas kasi mga anime sila, which is ako talaga sobrang addict ako, anime addict kasi otaku talaga ako since bata pa ako. So having these dolls is like a dream come true to me. So ito si Haruto, siya yung Lika's boyfriend. So sa Takara doll merong Lika. Si Lika, teenager siya. Meron siyang boyfriend. Ito si Haruto. Ayan. Isa sa mga most viewed ko sa aking video, sa aking doll unboxing video. Ito naman, na-unbox ko na to. Meron din akong video dito sa aking YouTube channel. Panoorin nyo na. Pero hindi ko pa siya nabibigyan ng reviews. Kasi lagi ako nasa alanganin. Diba? Hindi ako makapag-reviews. Nakakapag-reviews lang ako pag tahimik. So ngayon tahimik kasi gabi na. So eto, may kinalaman ito sa rason kung bakit ako nagpo-collect. Ang tawag dito ay Jen. Hindi ito si Lika, si Jen ito. Ang ganda niya, diba? Alam nyo guys, second hand lang din ito. But, lalo man yung tsura, anime na anime talaga guys. Ayun, anime na anime talaga. Ito pala pa kami ng po. Alam nyo guys, ito. Akala ko nung una to, may floss ito. Kasi sabi ko, may numeral ito. Ngayon, siguro dot na parang dumi, na hindi matanggal. Kaya hinahanap ko yun. Hindi ko na mahanap. Siguro dumi lang talaga yun at tatanggal na siya. Wala na siyang floss. Yung ano na lang niya is ito. Ito yung parang may sign na parang nilagyan siya ng mga maraming accessories. Tapos sinanggal. Ayan lang yung parang hindi perfect sa kanya. Pero all in all, she is really in good condition. Meron to siyang munal na parang dumi na hindi matanggal. Hinanap ko, wala na. Siguro natanggal na. So, officially, hinahanap ko talaga. Hindi ko na mahanap. Meron akong nahanap dito kasi na parang nunal. Na parang dumi sa legs mo. Hindi matanggal. Sabi ko yun lang yung close. Wala na, hindi ko na mahanap. So, officially, wala siyang close. Wala talaga siyang close. Kung binili ko siya, wala siyang earrings na isa. Isa lang yung earrings niya, walang pair. Pero nakakuha ako nito. Nagyan ko siya. Kasi ito na yung damit niya talaga. Ito nilagay ko lang to. Si Jen. Mas matangkad siya kay Lika kasi mas matanda siya kay Lika. Kumbaga parang 16 to 17 years old. Ay, siguro nasa 16 years old siya. Si Lika parang nasa 14. If I'm not mistaken. Parang ganun yung edad niya. Ano ang cute niya? Si Jenny. Ito isa sa mga rason kung bakit nagko-collect ako ng mga dolls. So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Actually, naipaliwanag ko na yan sa mga unboxing videos ko. Pero syempre, kung bago ka dito sa aking YouTube channel, hindi mo talaga alam. So, si Jen. Hindi siya yung bagong Jenny. May bagong Jenny na mas maganda ngayon. Pero ito talaga, all Jenny siya. Next is
Alam niyo guys, pag the adult collectors ka, hindi ibig sabihin na nilalaro mo yung mga dolls. Yung display mo lang yun, o kaya kinikip. Hindi ko sila nilalaro, binibisan ko lang sila, inayusan. Pero yung nilalaro talaga. Hindi siguro gagawa ako ng video. Ginagawan ko lang ng video. Ginagawa ko lang silang content. Pero pinukulit ko sila. Eto, meron pa akong isang klase ng video. Pero nung binili ko to, marami siyang flaws. Meron siyang ink mark, tapos crack yung neck niya. Pero hindi ako in-inform ng seller na yun yung flaws niya. So, yung ginawa nagreklamo ko kay seller, yung ginawa ni seller, ni-refund ko. So, bali yung nagastos ko is shipping fee na lang. Wala rin siyang earrings. Yung earrings ni Jenny kanina na walang pares, sa kanya ko inilagay. So, ayan. Pero alam niyo guys, yung hair niya is napakaganda pa. At yung mukha niya napakaganda pa. So, naisip ko, i-rebody ko siya. Bibilhan ko siya ng magandang body. Ayan. Siguro maganda sa kanya yung articulator. At gusto ko yung damit niya kasi Hello Kitty. Hello Kitty collector din kasi. Alright, next. Ito yung sinasabi ko sa inyo, isa ko pang likada. Ito parang castle siya, na parang modern siya, kasi ito siya. White hair siya, may bangs, tapos naka Christmas siya. Hindi ko pa siya nagawa ng video, unboxing, tsaka review, kasi sabi ko, gagawan ko siya ng video sa Christmas na, or sa December. Kasi nakapang Christmas pa siya. Pero nagawan ko na siya ng short video nung September 1. Kasi September 1 ito sa Philippines. Here in the Philippines, we started celebrating Christmas every September 1. So, I made a short video of her and I uploaded last September 1. Pero, gagawa ako ng unboxing video niya sa December. Ganda ng hair, wala siyang flaws, yun ko na siya. Ganda ng dress, pang Christmas. Yung third lika ko na lika talaga. Okay, na bago nilo siya. At what I like about her is red lips. Yung isa kong lika is, yung sabi ko sa inyo last time sa last video ko, sabi ko yung parang lumang lika, vintage lika pala siya. Vintage lika yung tawag. Wala siyang bangs, tsaka brown hair siya. Actually, naghahanap ako ng brown hair leka. Pero sabi ko, hindi na ako bibili ng brown hair leka kasi yung vintage leka ko, brown hair na siya. Ito siya. Ito siya. O, diba? Napakaganda niya guys, at napakaganda rin ng hair niya. Ayan. Kaso wala siyang dress. Ayan. Nung binili ko siya, wala siyang dress. So, maganda pa yung likaw. Ito yung lumang lika. Ito yung vintage lika. Hindi ko lang ko ng generation. Pero, sabi nung seller, vintage lika lang siya. So, yung lika, usually, yung mga mata nila nakatingin sa gilid. So, kung merong lika's friend. So, may mga friends siya. Ito yung isa. Si Sakura. Actually, yung gusto kong Sakura, orange hair. Pero yung nabili ko is pink hair. Kasi yung una kong nabili orange hair, ang pangit ng hair niya. Hindi sinabi ni seller na pangit yung hair ni Sakura niya. Buti lang pinalitan niya. Pero after that, binilak niya ako. Ayaw niya na akong pabilihin ng mga dolls. Ewan ko sa kanya. Pero maganda yung hair, walang flaws. Yung binigay niyang panty ni Sakura, luma pa. Pero ang ganda ng hikaw niya, white flower. Siya si Sakura. Yung gusto kong Sakura sana orange hair. Kaso may flaws yung hair. Sensitive pa naman ako sa hair na ito pa naman ang pinaka-sensitive ko sa lahat, yung hair ng dolls. Kasi gusto ko talaga guys, straight. Ayoko talaga ng curly hair. Hindi talaga ako nagko-collect ng curly hair na da kasi mahirap silang i-maintain. So, straight na straight talaga.
So, yung binigay niya sa akin na dahil na sakura na orange yun. Sunog. Tsaka hindi ko rin sila pinapaliguan kasi alam ko na kapag sila liguan niyo yung dahil papangit talaga yung hair. Excuse. So, next is Tsubasa. Ito yung recent na in-unbox ko. So, merong friend si Lika. So, si Tsubasa, brown hair na may highlight na kulay blue. Blue din yung dress niya. Biniking hikaw, heart, silver heart. Yan yung gusto ko sa mga dati, yung iba-ibang kulay na. Kasi mostly kasi sa mga nagbebenta ng mga takaratas, usually ito yung mga hikaw nila, heart. Buti na lang, swerte ako sa mga pinag-ibig ko, iba-iba yung mga hikaw. Ito rin, iba yung hikaw. Ito naman si Maria. Rita's friend din siya. Alright, so next is Maria. Mas matangkad siya kumpara sa iba. So, I think mas matanda siya ng konti. Or talaga mas matangkad na siya. Mas matangkad kasi siya. Magkaiba lang kulay ng earrings na yung isa dark pink, yung isa red. Hindi siguro napansin yung seller, pero okay. Sobrang bait kaya ng seller nito guys. Nagbibigay siya ng freebies. Tsaka meron din siyang binibigay na mga Bible verse na card. Tsaka nilagay siya talaga ng note na thank you. Yan. Ang ganda, ang bait ng seller guys. So, si Maria. In fairness, lahat sila mahaba yung buhok, walang cut, tsaka good condition pa. Ayan. So, wala nga lang pants si Tsubasa. Okay. Si Maria ganun. Pero gusto ko lang mag-shout out dun sa mga pinanggalingan or owner, yung mga first owner nitong mga dolls kasi kung hindi nyo na-maintain ng maayos, kung hindi kayo careful sa mga dolls, siguro hindi ako magkakaroon ng mga ganitong okay po mga dolls. So dahil sa inyo, dahil sa magandang pag-maintain sa dolls, so kami mga susunod na nagko-collect ng mga dolls na nakakabili ng dolls nyo in good condition. So, na-happy kami. Happy talaga ang buyer kapag yung binabibili niya na mura tsaka magandang quality ng dolls. Walang flaws. Talaga alam mo talaga na minahal at inalaga. So, ito naman, hindi siya Takara, hindi siya Japan. Korea siya. So, kung ang Japan may Takara Jenny, yung Korea, may Mimi World. Mimi World siya. Naghanap kasi ako ng Jenny's friend. May nag-post nito. Yung seller nito walang alam. Ako, nag-search ako. Maganda yung condition ng hair. Maganda yung doll. But this is only 200 pesos. Ang mura lang nito guys. At ang bait ng seller nito guys. So, hindi niya alam na ito yung Takara Jenny version ng Korea. So, ito si Mimi ng Mimi World. Yeah. Pareho silang cute ni Jenny. Pero mas matangkad siya kay Jenny. Kung ang Japan may Jenny, ang Korea may Mimi World. Isang Haponesa at isang Koreana. So, masaya ako na lahat ng dolls na ito walang flaws. So, ang hinahanap ko na lang sa friend ni Lika is yung si Karen. Kaso, kung nakahanap ako ng Karen, mahal, bibenta nila ng mahal. Second hand lang naman, guys. Bakit sobrang mahal kayo magbenta ng dolls?
Ito, nabibili ko lang ito, 200 to 50 kasi yung mga seller nito mababait. Lagi ko sila tinatanong, bakit mura yung benta niyo ng lens? Yung sagot nila, kasi mura ko rin po yan nabili, kaya mura ko rin po bibenta. Yun yung tunay na seller na mabait. Hindi katulad ng iba, mura nyo na nabili na, tapos bibenta nyo ng mahal. Masyado, wala ko na mag-talk. Ay, nako. Mga ma-overpriced na mga parsons. Okay. So, meron din ako ditong Simu. Simu, friend din daw ito ni Lika. Ito Simu. Ito siya. Ang gusto ko sa kanya kasi yung mata niya is purple. Tapos yung buhok, kaya lang yung buhok niya parang maiksi. Parang kinat. Diba? Parang kinat. Pero okay lang. Okay lang naman. Okay lang naman. Kinat lang siguro ng konti, kinantay. Pero, ayun. Sobrang ganda talaga. Akala pa ng seller kalbo to. Pero hindi niya alam na naka-brush up talaga yung buhok niya. Hindi talaga siya kalbo. Kailangan lang talaga i-one-sided tsaka i-brush up yung buhok niya. Akala ng seller kalbo. Pero nilalang mo sa ayos yung buhok. Ganun talaga kasi, ano kasi ito eh, bumanda. Okay. So, ito siya. Gusto ko yung bangs niya kasi, tsaka yung face niya. Purple yung, hindi yung, ikaw niya kasi flower na red ah. Hindi ka lang face niya kasi purple yung eyes niya. Tsaka, syempre, pag merong friend, meron din parents. So, ito naman yung Tita's parents. Ito yung mama niya, si Mama Oi. Hindi nito siya, wala siya damit. Pwede nilang siya, nagdanat siya sa akin. Nakakita ako ng bagay na dress ako. So, siguro naman napanood nyo na unboxing video ko nito sa kanyang short video. I really love her because wala siyang flaws. Isa lang yung ayaw ko kasi kulot siya guys. Di ba ayaw ko ng kulot? Pero wala akong choice kasi kulot talaga silang mauli. Siguro i-repair ko na lang yung hair. Pero kulot talaga guys. Tsaka kulot talaga. Kulot talaga kasi siya eh. So, i-repair ko na lang. Pero sobrang ganda. Siyempre, iba rin yung style ng appearance. Sobrang ganda talaga ni Mama Oi. Kaya hindi na ako magtataka na napaganda ni Lika. Kasi ganda ng mama. I-repair ko na lang yung hair. So, ayusin ko na lang. Hindi ko i-straight pagagandahin ko rin. Meron kasi ako mga gamit dyan. Tsaka alam ko ito pa. So, gagawa ko ng video kung paano ko i-repair yung hair ni Mama Ori sa panoorin niya. Watch out for that. Diba ano yan? Siyempre kung mayroon siyang mama, meron din siyang papa. Diba? Kaya siya ganda talaga ng gamit ko ng mama. Meron din akong Papa Perry. So, ito yung mga bagong henerasyon ng Papa Perry. Kasi may mga henerasyon ng Papa Perry. medyo hindi talaga gwapuhan ng mukha. Ito, gwapo talaga to. Papa Perry. Ito yung original clothes niya, hindi lang original yung pants niya. Like me si Papa Ori yan. Yung binili ko yung clothes. Like me. Parang si Mama Ori, kaso lang yung hair lang talaga yung Mama Ori. Siguro yung nag-alaga nito kay Mama Ori, hindi siya marunong ayos ng hair ng hair. Kasi kung ako naman, hindi talaga ako nagkukulit ng mga kulot na yun. Hirap talaga i-maintain yung
kulot na hair na talaga. Buti na lang meron ako mga gamit at may idea na ako kung paano i-repair. So, panoorin niyo yan. Kung gusto niyo matuto kung paano i-repair yung mga kulot na hair ng inyong mga doll collections. So, watch out for my next video. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe. Hit notification bell para lagi notified. So, ito yung parents niya. Ito yung mga dahilan kung bakit ang ganda niya. Alright. So, meron ako dito mga kids. Ito, kapatid ito ni Mika. Nakalimutan ko yung pangalan niya. May Mia ta. Ito, nakalimutan ko rin. Lalaki ito, pero yung pinagsuot sa kanyang damit, pang babae. May tutoy siya, oh, tutoy. Yan, tutoy. Ito, hindi to pang Mika. Pang Mimi to. Sa Mimi World, ito, Korean to. Yung kanina pinakita ko sa inyo. Wala siyang markings. Kaya hindi ko masabi kung... Pero nakita ko kasi ito sa... Nung nag-search ako ng Mimi World, nakita ko to siya. Sa Mimi World ito. Tsaka magkamukha sila eh. Tsaka meron pa akong isa. Ito, anime. Ano naman to? Bandai to, Bandai. Yung Takara, mga anime dolls. Mayroon din Bandai na anime dolls. Pero mostly yun sa kanila, mga pang Sailor Moon, ganon. Precure naman ang tawag doon. Yun naman ang gusto kong i-collect. Yung mga precure, yung mga Sailor Moon Barbie dolls. Abangan niyo yan, guys. So, tapusin ko muna yung Leka. Tapos tapusin ko muna yung Jenny ko. Maghanap ako ng Jenny Friends. Tapos ayun yung Banda. Pero ati kunahin ko muna yung Banda bago yung Jenny. Kasi yung pinaka-focus. Ano yung bila, guys? Yung pinaka-ano ko talaga, yung rason ko talaga, yung bibilin ko lang talaga dapat is Jenny lang talaga. Jenny dahil. Takara Jenny lang talaga. Tsaka takara Leka. Kumbaga sabi ko nga, ma-addict ka talaga sa pila. So, hanggang dito na lang, guys. Medyo napahaba na yung video natin. So, I hope you guys will like this video. If you do, please give this video a like. Don't forget to subscribe to my YouTube channel for more doll video like this and for more doll reviews. At ano ba? Abangan nyo na lang yung mga next video ko. O sige, sasabihin ko na pala sa inyo. Ang rason kung bakit po ako nagko-collect ng dolls. Kasi nung bata ako, guys, pangarap ko talaga magkaroon ng Barbie doll. Original Barbie doll. Ako kasi, binibilhan ako ng mama ko ng mga dolls. Yung mumurahing dolls, yung madaling masira. Alam niyo yung mumurahing dolls. Yung madaling matanggal yung ulo. Tapos, meron akong pinsan na mayaman. Mayayaman sila sa father side ko. So, yung mga dolls nila, mga originals, kasi nga mayayaman sila. Pangarap ko magkaroon ng ganun. Hanggang pangarap lang yun, kasi kami mahirap lang kami. Hindi ko kayang abutin yun. So, yung pinsan ko na to, meron siyang doll. Kasi nakita ako na nasa Japan. Binigay siguro sa kanya, binigyan siya ng Jenny. Kasi ito yung Barbie sa Japan. Binigyan siya ng tita ko ng ganitong doll. Siya lang yung binigyan. Nakita ko to, itong ganitong doll, nakita ko to sa kwarto niya. Nakita ko to sa kanya. Matagal na to sa kanya eh. Matagal niya itong kinukulit. Actually, yung damit ng doll is pangkasal. Parang halos gusto ko na nga nakawin yung doll na yun. Pero, siyempre, natakot ako dito. Sabi ko, ano ba yung doll niya? Mukhang anime, gusto ko yun. Kasi siyempre, dahil mahirap lang kami, hindi ko ma-afford. Tsaka, sa pagkakaalam ko, binigay yun sa kanya ng tita ko na galing Japan. Saan ba napalit ako ng mundo makakabili na yun ng doll? Sobrang ganda. Gusto ko nga nakawin, pero hindi ko ginawa. Tinandaan ko yung itsura ng doll. Sabi ko, darating yung panahon magkakaroon din ako ng pinang-doll. At nagkatotoo. Nakabili nga ako. Itong ganito siya talaga. At nung nabili ko siya, doon ko lang napagtanto na yung doll pala na yun na tinandaan ko. Ang gustong-gusto ko magkaroon. Takara Jenny pala yun. So doon ako nagsimula. Sabi ko, darating yung panahon magkakaroon din ako ng maraming dolls. Yun nga, adult na ako. Saka ako nagkulit ng doll. So, kumbaga, yung childhood ko na hindi ko naranasan magkaroon ng mga dolls na gusto ko. Ngayong adult ako, dito ko ngayon ginagawa. Para mapunan ko yung pagkukulang ko na hindi ko nagawa ng childhood ako. Ngayon, parang dream come true siya sa akin. Kung ba napupunan niya yung pangarap ko nung bata. At nagiging stress reliever ko na rin siya. So, yun yung rin kung bakit ako naging
adult doll collector. Pero yung una ko talagang kinolik is baby Dida. Yun. Hanggang sa nakita ko nga, discover ko nga itong Takara doll. Kasi parang gini-give up na bago na. Ewan ko ba, siguro destiny. Destiny na matupad yung pangarap. So, ayun. Dati yung bata ako, pangarap ko din matikman yung Yakult. Sus, nung malaki ako natikman ko yung Yakult, akala ko pang mayaman ng Yakult. Mura lang pala yung Yakult, 10 pesos na. Diba alam mo yung pagbata ka, meron ka talagang pangarap na makakamtan mo pag malaki ka na at pagkain mo. So, ayun, it's a dream come true para sa akin. So, wala masamang mangarap kasi natupad ko siya. Natupad ko siya dahil naging adult na ko. So, yun yung rason ko kung bakit ako rin out. So, hindi siya weird. Yun yung psychological reason. So, that's it for today. Thank you for watching, guys. Magkikita ulit tayo. See you again on my next video, okay? Thank you. Yun lang. Kaya kung may mga question kayo, comment down below. Kung may request kayo, comment down below. Mm.